Alam ko kasi masarap ang lasa ng sanggol sa sinapupunan ng babaeng yan. Naaamoy ko ang mabangong aroma ng sanggol. Nakakataka. Kaya magpasya ka na. Pauubaya mo ba sa amin o sasama kayo sa mga mamamatay? Nahihibang ka na yata, Telma. Sa tingin mo ba, hahayaan ko kayong makuha nyo ang babaeng ito? Pwes, diyan kayo nagkakamali. Dahil gagawin ko ang lahat para mabuksa ang lahi ninyo, mga walang hiya kayo! Gaano katagal mo ba dapat na makasama ang isang tao? Para lang masabing kilala mo na talaga siya. Makakaya mo bang tanggapin ang lahat sa kanya alang-alang sa pagmamahal? Magandang araw po sa inyo at sa lahat. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo ang isang bahagi ng aking karanasan noon na naging dahilan ng trauma ko sa pakikipagrelasyon. Ako nga po pala si Bernard at ito ang aking kwento. Babe! Nandito na ako! Nakapagluto ka na ba ng... Oh, babe? Oh, okay ka lang ba? Ba't parang namumugto yung mga mata mo? Teka, may problema ba? Anong nangyari? Kasi, babe, Sabihin mo sa akin kung anong problema. Ano, pinagalitan ka ba ng boss mo? Nasisanti ka ba sa trabaho? Nanakawan ka, ano? Ano? babe naman eh. Sobra ka naman sa mga sinasabi mo, hindi no? Natatakot lang kasi ako eh. Bakit nga? Sabihin mo na kasi sa akin para malaman ko, para matulungan din kita. Alam mo naman na mahal kita at ayaw kitang nasasaktan, di ba? Kasi, natatakot ako, pero baka iwanan mo ako pag nalaman mo eh. Ito talaga, oh. Paano mo naman malalaman kung hindi mo sasabihin sa akin? Babe, ano ka ba? Mahal kita. Sa halos 2 taon na magkasama tayo sa iisang bubong, ngayon pa ba kita iiwan? Nakakapagod na kayang magsimula ulit at kumilala ng iba. Kaya sige na. Kung ano man yung bubabagabag sa'yo, sabihin mo sa akin, makikinig ako. Ay, sige. Bernard, buntis ako. Ano? Bubuntis ka? Oh, ano, ba't ganyan yung reaction mo? Sabi ko na nga Yes! ba eh. Yes! Magiging tatay na ako! Woo! Magiging tatay na ako! Thank you, babe. Oh my God, akala ko naman. Sobrang tuwa-tuwa ako. Mahal na mahal kita. At naku, pinapangako ko sa'yo, aalagaan at mamahalin kita. Palagi. Kayo na magiging anak natin. Hindi ko may paliwanag ang sayang nararamdaman ko nung sabihin ng girlfriend kong si Jeya na buntis siya. Napatalon pa ako sa tuwa nang iabot sa akin ni Jeya ang 2 pregnancy test at pareho yung may 2 pulang linya. Pakiramdam ko ako na ang pinakamasayang tao ng mga sandaling yon. Wala na kasi akong ibang naiisip na makasama hanggang sa pagtanda kundi siya lang. At para sa akin kasi, kahit na selosa at madalas na matampuhin si Jeya, ay nasa kanya pa rin ang lahat ng hinahanap ko sa isang babae. Tanggap ko siya bilang siya at alam kong ganoon din siya sa akin. Kaya naman mas lalo pa akong nagsipag sa trabaho para makapag-ipon para sa plano ko. At paglipas nga ng halos 4 na buwan, ay niyaya ko siya sa isang dinner date. Wow, sweet naman ng boyfriend ko. Kaya mahal na mahal kita eh. Siyempre, deserve mo lahat ng to, babe. At hindi ako magsasawa na iparamdam sa'yo palagi kung gaano ka ka-special sa akin. Eh, naku, huwag kang magdrama dyan. Tara na, sige na, mag-order na tayo ng gutom na ako eh. Habang hinihintay ang mga order namin ay napainom na lang ako ng tubig dahil sa kaba. Nag-aalala kasi ako na baka tanggihan ako ni Jeya kapag sinabi ko sa kanya ang plano ko. Pero dahil nga mahal ko siya at gusto kong ipakita sa kanya na seryoso ako, ay pinilit ko na lang napakalmahin ang sarili ko at bumuelo. Babe, Bakit? May sasabihin ka ba? ano kasi, gusto ko sanang mamanikan sa'yo. Mamanikan? Bakit? Teka, ano? Babe, alam ko naman na natatakot ka na baka iwan kita. Kaya, napagpasyahan ko na mamani ka na sa inyo para formal kong hingin yung kamay mo sa mga magulang mo. Nang malaman na rin nila na malinis yung intensyon ko sa'yo at gusto kitang pakasalan. Pero, teka lang. Sigurado ka ba? Baka kasi mamaya napipilitan ka lang kasi nabuntis mo ko eh. Ito naman, oh. Ganun ba kababaw yung tingin mo sa akin? Nagdududa ka pa rin ba sa pagmamahal ko? Jay, magdadalawang taon na tayo nagsasama, oh. Ngayon ka pa ba magdududa? Ngayon ka pa ba hindi magtitiwala sa akin? Hindi naman sa ganon. Hindi naman yun yung ibig kong sabihin eh.
Hindi mo kasi kilala yung mga magulang ko, babe. Ano ka ba? Sigurado ka ba nga harapin mo sila? Hindi ka ba natatakot? Ba't naman ako matatakot? Hindi naman nila ako kayang lamunin ng buhay eh. Saka, paano ko mapapatunayan na mahal talaga kita at seryoso ako sa'yo kung hindi ko naman pala kayang harapin yung mga magulang mo mismo? Sige. Oo na, payag na ako, pero basta wala nang bawian yan, ha? Yes. Wala nang bawayan talaga to. Magkakaanak na nga tayo eh. Saka alam ko namang magkakasundo rin naman kami ng mga magulang mo. Okay, sige, tingnan natin. Kinabukasan, nag-file nga ako ng leave. Hindi ko pa kasi nagagamit ang 1-week leave ko para sa taong yon, kaya agad din itong naaprubahan. Nang sumunod na araw, saka kami umalis papunta sa baryo ni Najea. Nasa terminal kami ng bus nung makaramdam ako ng kakaiba. Para bang may mga matang nakasunod at nagmamasid sa amin. Uy, babe, halika na, dito tayo. Teka, babe. Wala ka bang nararamdamang kakaiba? Ha? Anong kakaiba naman yung pinagsasabi mo? Alam mo, napapraning ka lang eh. Tara na, umakit na tayo sa bus habang wala pang masyadong pasahero. Maya-maya lang, wala nang bakante dyan. Mabilis kasing magsipunuan yung mga bus na dumadaan sa baryo namin eh. Oh, sige. Dahan-dahan lang ha. Baka madulas ka eh. Baka mapano si baby. Uy, grabe naman tong oy naman masyado. Tingnan mo to, nag-iingat lang. Ano ka ba? Oo, sige na, sabi mo eh. Nang makaakit kami sa bus ay doon kami pumuesto sa bandang kaliwa. Sa kanan kasi nakatuon ang sikat ng araw kapag ganoong maaga pa. Nang makaupo na kami, ay siya ang nasa tabi ng bintana para masigurado kung hindi siya mabubunggo ng mga pasahero. May mga pasahero pa naman minsan na magaslaw at kahit noong nakaupo na kami ay hindi pa rin nawawala ang pakiramdam kong parang may nagmamasid sa amin. Kaya naman nilibot ko ang paningin ko para makita kung sino ang walang hilang yun, ngunit sa kasamaang palad ay wala naman akong nakita. May kanya-kanya kasing ginagawa ang mga pasahero. Yung iba nga kumakain, nagsiselfone, yung iba ay natutulog. Napapraning nga lang siguro talaga ako. Ano yun, babe? May sinasabi ka ba? Wala, babe. Sige na, matulog ka na muna. Matagal pa yung biyahe natin, di ba? Okay, sige. Masandal muna ako, ha? Oo, Malay na ako eh. Halika dito. Yayakapin kita. Napangiti naman siya ng malaki saka isinandal ang ulo niya sa balikat ko. Ako man ay inantok din pero hindi ko magawang makatulog dahil sa presensya nga na nagmamasid sa amin. Baka kasi kung ano pa yung mangyari sa mag-ina ko sa oras na makatulog ako kaya nanatili na lang akong gising at nagbantay. Siya nga pala, babe. May dala ka bang luya? Luya? Para saan yun? Pangontra sa usog yun. Buntis ka, kaya kailangan mo nun. Naniniwala ka pala sa mga ganun? Naku, hindi naman totoo yun eh. Hindi naman sa naniniwala, pero wala namang masama kung mag-iingat tayo, di ba? Kamalay natin kung totoo nga talagang pangontra sa usog yun. Di kaya masamang elemento. May nagsasabi rin kasi na pangontra din yun sa aswang, lalo na yung itim na luya. Naku, walang aswang, okay? Kung nakakita ka na nun, di sige, di maniniwala na ako. Pero kung hindi ako maniniwala. Kaya kung ako sa'yo, babe, matulog ka na lang dyan, ha? Kung ano naman naiisip mo. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa sinabi nga ni Jeya. Akala ko kasi kapag taga-probinsya, paniwalain sa mga masasamang elemento at mga nilalang ng dilim tulad ng mga aswang. Meron din palang kagaya ko na to see is to believe ang motto. Ilang saglit pa ay may mga pasahero nang umaakyat. Ngunit isang matandang uugod-ugod na ang umagaw sa pansin ko. May lumang bayong ito na may maliit na butas na. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko ang mga mapanuri niyang tingin sa ibang pasahero. Nang mapadako naman ang tingin nito sa amin ay kinutuban ako. Lalo na nang titigan nito si Jeya. Umira lang pagiging overprotective ko at pasimple kong hinubad ang suot kong jacket. Saka ko inilagay yon sa tiyan ng girlfriend ko para matakpan yon. Nang dumaan naman siya sa gilid ko ay muli na naman kaming nagkatitigan bago siya tumuloy papunta sa likod kung saan may mga bakanteng upuan. Lalarga na! May mga kasama pa ba kayong bumaba para magbanyo? Kung wala na, alis na tayo! Wala na yata, Manong. Sandali! Yung buntis kanina. Bumaba yun para umihi. Hintayin muna natin. Otomatiko akong napalingon sa likod ng nagsalita ang matanda. Napansin niyang nakatingin ako sa kanya
at bumaling siya sa akin at ngumisi. Kakaiba nga ang ngisi niya. May nais ipakahulugan. Doon ako nagtaka. Ibang klase yung buntis pa talaga yung napansin niya. Subukan niya lang talagang kantiin yung mag-ina kung malalagot talaga siya sa akin. Oh, nandito na yung buntis. Ano, may iba pa bang bumaba? Wala na iyo. Tala na at puno na ang mga bangko. Ay nako, umalis na nga lang tayo at malayo pa ang biyahe. Baka mamaya maberya pa tayo sa daan. Oh, sige. Lalarga na tayo kaya huwag niyo kalimutang magdasal ha. Eden, ikaw lang ba ang mag-isang babiyahe? Oh, Manong. Ako, mag-ingat ka ha. Sige, alis na tayo ha. Tara! Alauna na ng hapon nang makaalis ang bus sa terminal. Mahaba-habang biyahe pa yon dahil 5 oras pa ang itatagal bago makarating sa bayan ni Najea. Pinilit ko ang sariling huwag makatulog dahil iniisip ko ang kaligtasan ng mag-ina ko. Praning na kung praning pero gusto ko lang makasiguro. Nagising na lang ako nang maramdaman ko ang mahinang pagtapik ni Jea sa pisngi ko. Babe, gising. Ay. Nakatulog pala ako. Sorry. Bakit, babe? May masakit pa sa'yo? Ano nararamdaman mo? Ano ka ba, babe, ang OA mo? Nananaginip ka ba, ha? Sa panaginip mo may nangyaring masama sa akin. Kung mag-alala ka para namang ganun, eh. Babe naman, no? Ikaw talaga. Gusto ko lang naman masigurado kung maayos ka lang at walang masamang nangyayari sa'yo. Walang nangyayaring masama sa akin. Saka, nasa biyahe tayo, oh. Kung may mangyari mang masama, o edi, pati lahat ng nandito, damay-damay na. Kung talaga, nakunwood. Ay, nako. Sana lang talaga walang masamang mangyayari sa atin at sa biyaheng ito. Ewan ko, may iba kasi akong pakiramdam eh. Pakiramdam? Ano yung sabihin? Kinukutuban ka? Kala ko pa naman babae lang yung kinukutuban, eh. Hindi naman nagsabi sa'yo na babae lang kinukutuban. Tao rin ako, no? May pakiramdam. Ay, nako. Oh, siya, kamusta nga pala yung tulog mo? Ay, okay naman. Kasi medyo... nanakit yung leeg ko. Ay, ganun ba? Sana pala bumili tayo ng neck pillow para man lang komportable ka sa biyahe. Hayaan mo, bago tayo umuwi, bibili tayo nun sa bayan. Ay, sweet naman talaga ng babe ko. Kung may nagawa ko sa past life, no? Binayayaan ako ng ganitong boyfriend na mabait, tapos gwapo pa. Ang swerte ko talaga sa'yo, babe. Ay, naku, nang bola ka pa. Ako nga yung swerte sa'yo. Ang bait mo, maalaga, tapos maganda at sexy pa. So kung hindi pala ako maganda at sexy, anong ibig sabihin nun? Hindi mo rin ako papansin at Ano? gusto ko. Hindi. Bonus na lang yung physical appearance. Mas mahalaga sa akin yung inner beauty. Inner beauty ka dyan. Oh. Sa loob ng katauhan o sa loob ng mga damit ko? Kung maingay dyan, kaya sa ibang pasahero. Ako mamaya may makarinig pa sa iyo. Ano Ano sa'yo? isipin nila? Oh. Natawa na lang si Jaya dahil sa sinabi ko. Makulit talaga kasi at may pagkamalaldal siya. Isa sa mga dahilan kung bakit mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Lahat na lang kasi ay napag-uusapan namin kahit ang mga maliliit na mga bagay. Hanggang sa may isang bata ang nagreklamong sumasakit ang tiyan at pagkatapos ay bigla itong nagsuka. Ano ba naman na? Bakit naman biglang sumakit ang tiyan mo, anak? May nakain ka bang masama? Baka naman nausog ka. At kung nausog ka, isa lang ang ibig sabihin nun. May aswang dito. Ay naku, sinasabi ko na nga ba? Dapat pala kanina palang pinababa na natin siya. Sino ba yung tinutukoy yung aswang, Ale? Sino pa ba? Eh di yung matandang parang pulube. Nakoy, bakit pa kasi dito pa yan sumakay? Sige lang, anak, isuka mo lang. Wala ho ba kayong dalang yung luya? Luya? Para saan yun? Pangontra sa usok, saka sa aswang. Ay, nako, sabi-sabi lang naman ng mga matatanda yun. Eh, kay may luya ka, may dala ka, wala. Kung nakursunadahan kang aswangin, aswangin ka. Pero mali pa rin naman hong mamintang nang walang namang pruweba. Sa paano niyo naman hong nasabing siya yung aswang? Ano ho bang basihan niyo? Ay, nako, basta. Masamang pakiramdam ko sa matandang yun at hindi pa ako kailanman nagkamali ng kutob. Eh, paano kung sabihin ko sa inyong pinaghihinalaan ko rin ho kayong aswang? O ano mararamdaman niyo? Ano? Ay, di syempre magagalit ako kasi pinagbibintangan mo kay wala ka namang basihan. Oh, di ba ho nagalit nga kayo? Ano pa ho kaya mararamdaman ng matanda ngayong pinagbibintangan nyo? Di nyo ba naisip na baka magalit din siya dahil sa mga sinabi nyo tungkol sa kanya? Kayo naman, oh. Natahimik ang ginang dahil sa sinabi ni Jaya. Napabuntong hininga na lang ako dahil ipinagtanggol niya pa talaga yung matanda na hindi naman niya kakilala. Paglipas naman ng kalahating oras, ay saglit na tumigil ang bus sa isang terminal. Natsyempuhan naman na iihi ako kaya nagpa siya akong bumaba. Pero pagtayo ko, ay agad kong napansin
ang misteryosong matandang nasa bandang likuran. Tulog naman ito kaya nga lang ay hindi pa rin ako mapanatag. Kaya niyaya kong bumaba na si Jeya. Uy, ano ka ba, babe? Tanda mo na nagpapasama ka pa sa akin sa banyo? O hindi mo ko nanaya, baka nakakalimutan mo. Oh, hindi naman ako sa banyo magpapasama. Sa labas ka lang. Saka, hindi kasi ako mapanatag dito na iwanan kita mag-isa. Nako. Huwag ka nga praning. Sige na, bumaba ka na't magbanyo habang nagmemeryenda pa yung driver tsaka yung konduktor. At dahil hindi ko napilit si Jeya ay mag-isa lang akong bumaba. Bagya pa akong nainis nang makitang medyo mahaba ang pila sa banyo. Dalawa lang kasi ang urinal at nakalak pa yung cubicle kung saan may inidoro. Out of order yung nakalagay. Halos 15 minutos din ako nakatenga doon sa pila kaya naman nang makatapos ako, tumakbo ako agad, pabalik sa bus. Ngunit tila may kung anong kumalabog sa dibdib ko nang makita ang matandang nasa kabilang gilid na ng inuupuan namin. Nakikipag-usap pa sa kanya si Jeya na siya namang ikinainit ng ulo ko. Oh, babe, nandiyan ka na pala. Ba't ang tagal mo? Mahaba ng pila sa banyo, nakakasura. Malayo pa kasi yung susunod na terminal kaya siguradong inilabas na nila lahat ng nasa pantog nila kanina. Parang ang saya na pinag-uusapan ninyong dalawa dito ni Lolo Wala. Tinanong ko lang siya kung saan ang punta ninyo, di ba, ya? Huwag kang mag-alala, babe. Harmless naman yan si Lolo Tata Adolfo, yan ang pwede mong itawag sa akin. Pasensya na ho, pero wala po akong pakialam kung sino kayo At mas lalong wala rin ho kayong pakialam kung saan kami pupunta. Kaya, pakiusap lang ho. Bubalik ko na ho kayo sa upuan nyo at dahil, hindi ko alam, baka hindi ko kayo matansya. Baka ba, babe? Huwag huwag ka naman ganyan kay Tata Adolfo. Mabait naman yung tao. Dapat mabait din tayo sa kanya. Sige. Yeah. Pabalik na ako sa upuan ko, Yeah, mag-iingat ka. Ba't Sasagot pa sana ako nang biglang hawakan ni Jeya ang kamay ko. At nang mapalingon ako sa kanya ay inilingan niya na lang ako at ngumiti na para bang nagsasabing wag ko nang patulan. Bumaling pa siyang muli sa matanda. Mataman lang na nakatingin sa amin ang matanda. Sinamaan ko naman ito ng tingin bago umupo sa tabi ni Jeya. Ay naku, hindi ko talaga gusto yung pakikipag-usap mo sa matandang yun, Jay. Ano ba? Bakit na naman? Wala naman siya ginagawang masama sa akin Wala, dahil wala pa. Malay ba natin kung... Kung ano? Basta, Ano? bumisa siya ng aswang. Seryoso ka ba? Yung matandang yun, pinag-iisipan mo na aswang? Ano ka ba naman? Huwag kang ganyan. Hindi mo balang naman sa mga mag-isip sa kapwa ng mga ganyang bagay. Ay naku, bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta ako, gusto ko lang maging maingat. Lalo kanina nung sinabihan ka na mag-ingat ka, para kaya siyang nagbabanta. Hindi ba talaga maalis sa akin na maghinala sa kanya, no? Bakit pa kasi siya? May ginawa ba siya sa'yo para isipin mong ganun siya? Wala. Oh, Pero, iba talaga yung pakiramdam ko sa kanya. sa kanya lang ba? Oo. Tingnan mo, parang hindi pa to sigurado. Ay nako, bahala ka dyan. Matutulog na nga lang ulit ako. Daldal mo naman. Ay nako, alam mo ikaw tong maraming sinasabi. Tatapo ka agad dyan. Sige na, sorry na. Ewan ko Uy. sa'yo. Bahala ka dyan. Ay, one daw pero nakangiti. Nakangiti siya, hindi na siya nagtatampo. Ngunit kahit anong pilit ko na supilin ang ngiti ko sa labi ay lumitaw pa rin. Hindi ko talaga magawang magtampo ng matagal kay Jeya. Alam niya kasi kung paano pagaanin ang loob ko na laging dahilan kung bakit minsan lang kami nag-aaway. Ni wala nga ako naalalang naging malalang away namin sa tagal ng panahong nakasama ko siya. Pipikit na sana ako noon dahil parang hinihigop na naman ng antok ang diwa ko nang biglang marinig ko ang mahinang pagdaing ng babaeng buntis na kasakay namin. Kasunod yun ang pangangamusta sa kanya ni Tata Adolfo. Yeah. Mahila ba ang tiyan mo? Oo. Totoo kanina pa nga ho ito pero parang mas lumala pa ngayon yung hilab. Nako, senyalis na yan ng paglilabor. Naninigas na ba? Oo. Kung gano'n yung maging maingat ka, dahil delikado ang buhay mo, lalo na ang batang nasa sinabubunan mo. Nako, Mano. Tinatakot niyo naman ho yan si Ganda. Huwag niyo na lang ho siyang guluhin ang makapagpahinga. Nagmamalasakit lang naman ako sa kanya. Masama ba yun? Para naman kasing pinagbabantaan mo kung makapagsalita ka. Ay, huwag na ho kayong mag-away. Okay lang ho ako. Medyo nawala na rin po yung hilab ng tiyan ko.
Ay, dahil yan sa tagal mong nakaupo, iha. Naku, ilang oras pa naman ang biyahe. Baka mamaya mas lalo pang humilab yung tiyan mo. Naku, mabuti pa inumin mo na to. Mabisa yan para kumalma ka. Para kasing naliligalig yung anak mo sa tiyan mo, kaya galaw ng galaw. Siguro'y napapagod sa biyahe. Ay, salamat ho rito, Aling... Telma. Tawagin mo akong Aling Telma. Ah, salamat po, Aling Telma. Hindi. Huwag mong iinumin yan. Ho? Eh, bakit naman ho? Hindi maganda na basta-basta ka lang tumatanggap ng kahit ano mula sa iba. Lalo na sa hindi mo kakilala. Galing magsalita siya naman tong lumapit kung kani-kanino. Style talaga ng matandang tumpulok eh, nako. Ibinaling ko na lang sa labas ang paningin ko at hindi rin naman nagtagal ay muli na naman akong iginupo ng antok. Nagising na lang ako nang makarinig ako ng sigawan ng mga pasahero. Pagmulat ko, pupungas-pungas pa si Jeya at halatang kagigising lang din. Tayo usap. Kumalma lang ho tayong lahat. Eh, paano naman kami? Ay, nako! Paano kami kakalma? Hindi na gumagana yung preno ng bus mo! Ha? Nawala ng preno yung bus? Ako, Diyos ko, ba't natatakot ako baka kung ano mangyari sa atin? Kumalma ka lang, babe. Hindi makakatulong yan sa iyo at sa baby Paano? natin. Eh, baka mamaya mapano pa siya. Gumagala, nandito ako, okay? Kung kailangan ibuwis yung buhay ko para sa inyo, gagawin ko. Ay, Diyos ko, tulungan niyo ko sana kami. Huwag niyo kaya may mangyaring masama sa akin, lalo na po sa anak ko. Diyos ko, nakikiusap ako. Marami pa akong pangarap para sa anak ko. Wala pong maitutulong yung pagpapanik ninyo. Pwede ba? Kumalma lang tayong lahat at manatili sa mga upuan ninyo. Ay, nako! Sana makauwi pa ako ng ligtas. Ayoko pang mamatay. Niyakap ko na lang ng mahigpit si Jeya. Ako naman ay pumikit na lang at nanalangin na sana'y walang mangyaring masama sa amin. Lalo na sa mag-ina ko. Dahil hindi ko yun kakayanin. Maya-maya lang naramdaman ko ang pagkalma ng mga tao. Medyo bumagal na rin ang takbo ng bus. Kaya napadilat ako. Hanggang tuluyan nang napahinto ng driver ang sinasakyan namin. Dahil sa takot, nagsibabaan ang mga pasahero. Pagsilip ko sa labas, nakita kong parang nasa liblib kami at walang isa mang taong naroon. Sa kabilang dako ng kalsada, may kakahuyan at may bangi naman sa kabila. May streetlights naman pero sobrang lalayo ng agwat. Kaya sigurado akong may mga parte pa rin talaga ng daan na hindi maabot ng ilaw. Oh, hinay-hinay lang ha sa pagbaba. Baka mamaya magkanda hulog-hulog naman kayo dyan. Ay nako, mabuti naman at nagawa mong patigilin yung bus dahil kung hindi mayayari ka talaga sa akin, Sandro. Aray! Ang sakit na ang tiyan ko. Ay, Ina, anong nangyayari sa'yo? Umihila po talaga at naninigas ako yung tiyan ko. Ay, mga anak ka na yata. Kakuhanan mo na pa ngayon. Aray! Tulak! Ang sakit ko talaga! Tanggalin mo naman manghula at tatang. Paano mo naman nalaman na kabuhanan na ngayon na yung babae na yan? Dahil ganyan ang nararamdaman ng asawa ko na manganganak na siya. Babe, kawawa naman yung babae. Sandali, tutulong lang ako. Pero babe, teka. Wala na rin akong nagawa noon dahil agad nang dinaluhan ni Jeya ang babae. Tumabi siya rito at hinagod ang balakang ng babae na namimilipit sa sakit at hilab ng kanyang tiyan. Masakit pa ba? Kaya mo pa ba? Masakit mo talaga. Tsaka parang naiihinaw ako. Ako, maganganak ka na talaga dito. Kaso malayo pa tayo sa ospital. Huwag kang mag-alala, iha. Kung hindi mo na kaya at parang lalabas na talaga, huwag mong pigilan. Baka kasi ma-overdue yung nasa loob mo at makakain ng dumi. Abay, delikado yun at hindi na yun Hindi na yun may sasalba kapag nga nagkataon. Kaso paano na yan? Marunong ka bang magpanak, Telma? Hindi nga eh. Ako, susubukan ko. Uy, babe. Ano ba yung sinasabi mo? Baka mamaya mapano sila ng anak niya eh. Tapos, mamaya ikaw pa yung sisihin. Ipaupayan mo na lang yun sa iba. Baby, hindi ka ba nakukonsensya? Nahihirapan na yung tao. Kaya hanggat kaya kong tumulong, tutulong ako. Lalo pat alam ko yung nararamdaman niya. Isipin mo na lang na, paano kung sa amin ito nangyari ng anak mo, matutuwa ka ba? Hindi naman yung mangyayari dahil hindi ko naman kayo papabayaan ng magiging anak natin eh. Please, huwag na ako kayo mag-away. Medyo tumigil naman ako yung hilab. Ay, mabuti naman. O siya, sige na, sabihin mo na lang ulit, iha, kung sumasakit ha. Sa kaurasan mo ang paghilab. Kapag naging 3 hanggang 5 minuto na lang ang pagitan ng paghilab, ay naku, lalabas na yung batang yan. Hindi na yan mapipigilan. Oh, Aling Telma, tatandaan ko yung sinabi niyo. Teka, nasan ba kasi yung asawa mo? Ba't hindi mo kasama? Oo nga naman, Iya. Bakit kasi ikaw lang ang mag-isang bumabiyahe?
buntis ka pa man din. Tapos kabuanan mo pa. Aba, hindi mo ba naisip na delikado yung ginagawa mo? Lalo na kung hindi mo sigurado ang mga tao na nakakasabay mo at nakakasalamuha mo. Naagaw na naman ulit ng matanda ang pansin ko. Para kasing nagbabanta na naman ang tono niya at hindi ko gusto yun. Para bang may gusto siyang ipabatid. Maging sina Mang Sandro at Aling Telma ay napatingin ng makahulugan sa kanya. Ngunit nang bumaling ako kay Jeya, nakatitig siya sa tiyan ng babae at tila ba natatakam. Nakangisip pa siya na para bang may ibang binabalak. Gumapang ang kaba sa dibdib ko dahil sa nakita kong ekspresyon niya. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin dahil parang hindi normal ang ikinikilos ng girlfriend ko. Hoy, hindi, tinatawag ka ng lalaki nito. Boyfriend mo ba yan? Aba, kaswerte mo namang babae, ano? Ako na pa, no? Tanda-tanda mo na napakakiribo pa rin. Hoy, anong sinasabi mo? Baka gusto mong madagukang kita dyan. Babe, ano ba? Kanina pa kita tinatawag ah. Bakit ba? Naiwan sa ere ang mga dapat na sasabihin ko nang lumingon si Jeya sa akin. Para kasing nag-iba ang hugis at kulay ng itim na bilog sa gitna ng mata niya. Parang naging katulad sa pusa. Dahil sa gulat ay napapikit ako ng mariin at umiling bago tumingin sa kanya. Maya-maya bumalik na ito sa normal. Kunin ko lang siguro yun. Tama, hindi totoo yun. Hindi Oh, totoo babe, yun. ano iniisip mo na paano ka dyan? Sumasakit ba ulo mo? Ano, nalalabo ba yung mata mo? Wala lang to. Sigurado ka ba? Okay ka lang? Parang namumutla ka. Wala. Okay lang ako. Okay, sige, sabi mo eh. Bumalik na ako sa upuan namin at pumikit. Hinilot ko pa ang sentido ko dahil hindi ko na alam kung alin ang totoo sa hindi. Mabuti na lang din at hindi na muling sumakit ang tiyan ng babae. Inayos na ni Mang Sandro saka ng kanyang konduktor ang sirang preno ng bus. Kaso nga lang, inabot na yon ng lagpas 1 oras. Diyos ko, padilim na. Hindi pa sila tapos. Manong, hindi pa ba tapos yan? Malapit nang dumilim ah. Saglit lang to, iyo. Oh, ayan oh. Ayan oh. Pagod. Ay, sana naman, wag na tong masira ulit para naman makarating na tayo kagad sa pupuntahan natin. Ay, nako. Kaya nga, delikado pa naman sa lugar ng girlfriend ko eh. Medyo liblib na lugar ho yun, banda doon. Kaya delikado talagang maglakad, lalo na't madilim. Ang sabi pa nga ho doon eh, kukunti lang yung naninirahan doon. Kasi malayo daw talaga sa bayan yun eh. Nako, kung sa ganon, Hindi na naituloy ni Mang Sandro sasabihin niya nang biglang nakarinig kami ng malalakas na sigaw mula sa labas. Isang ale ang sumisigaw habang tumatakbong palapit sa iba pang mga pasahero. Nanginginig ito habang naiiyak na nagkukwento. Nako, ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Hindi ligtas ang lugar na to. Bakit po? Ano po bang nangyari, Aling Telma? Ewan ko, hindi ko masyadong maintindihan kasi umiiyak siya. Pero ang narinig ko lang ay may nakita raw siyang duguang tao. Tapos wakwak daw ang tiyan at may humihila. Papunta sa kakahuyan. Ang sabi pa, isa raw yun sa mga pasahero ng bus. Ano ho? Ay, naku, Diyos ko, totoo ho ba yan? Aba, oo. Ano akala mo sa akin ni Chismosa? Siya nga po pala, asa na ho yung anak ninyo? Kanina pa po siya wala rito ah. Nanlalaki ang mga matang napalingalinga si Aling Thelma. Nang hindi makita ang anak sa bus ay agad siyang tumakbo, palabas para hanapin ang anak niya. Ngunit wala ang atensyon ko sa kanya nang bigla na namang dumaing ang buntis. Aray! Aray, sakit na naman ang tiyan ko, tulong! Tulong para mapupunit na yung balat ko sa tiyan. Ang sakit! Nasusukaw ako din, hindi ko maintindihan. Babe, tulungan mo kami pakihanap ng pamunas sa bag niya. Pinagpapawisan siya ng malala. Sandali, baka mamaya magalit siya. Ayos lang ako, nandyan lang sa maliit na bulsa. May towel ako dyan. Sandali. Oh, ito. Kumalma ka lang, ha? Inhale, exhale. Ayan, tama yan. Pakiramdaman mo lang yung anak mo, ha? Kapag nanigas ulit at humilab, sabihan mo ko at hahagurin ko yung likod mo. Manong, hindi niyo pa po ba papabalikin yung mga pasahero? Para makalis na ho tayo. halika, tulungan mo ako na sabihan sila. Ang problema ko kasi dito, watak-watak sila. Kaya maigi, tulungan mo ako boy, para masabihan sila. Sige ho, Manong.
Nag-aalangan man ay nagpa siya akong bumaba ng bus para tulungan si Mang Sandro na mapabalik ang mga pasahero. Doon ko lang napansin na wala na pala si Tatay Dolfo sa bus. Hindi ko nga rin napansin kung kailan siya bumaba. Tila mas lalong tumindi ang kabog ng dibdib ko sa isiping baka hindi na kami makaalis sa lugar na yon. Oras na tuluyan nang kumalat ang dilim sa paligid. Ngunit pilit kong iwinaksi ang isiping yon sa utak ko. Excuse me po. Pwede na po tayong bumalik dun sa bus. Naayos na po ni Manong yung sira sa preno kaya makakalis na po tayo. Ay, naku Diyos mo, yung anak ko nawawala. Hindi ko siya mahanap. Ano? Teka, saan niyo po ba siya naiwan saka bakit niyo po kasi siya iniiwan? Alam niyo naman na nasa liblib na lugar pa tayo eh. Kaya bakit hindi ko kayo nag-iingat? Paano kung nabiktima na rin siya ng taong pumapatay? Lalo na kung sa isa nating kasamahan. Hey, hindi tao ang pumatay sa kasama natin. Aswang yun. Sigurado ho ba kayo? Oo. Ang sabi kasi ng mga nakakita, payat na nilalang raw yun. Maliksi at mabilis kumilos, kaya kahit na gano'n ang nilalang na yun, hindi yun basta-basta. Sabay kaming napalingon nang may marinig kaming sigaw ng isang ale sa di kalayuan. Nagulat pa ako nang makitang may humatak sa kanya. Papasok ulit sa kakahuyan. Isang maputi at payat na nilalang. Patpating kamay niya na lang ang nakita ko, kaya hindi ko alam kung anong kabuuan ng itsura niya. Alam niyo po ba kung anong klaseng nilalang yun? Oo! At tinatawag silang mga kurukoto. Nambibiktima sila ng mga naliligaw sa nasasakupan nila at inuwi sa bahay para lutuin at kainin. Ha? Aba, ibang klaseng nilalang pala yung mga yun eh. Niluluto pa talaga nila yung mga biktima nila bago kainin? Ayun ang sabi ng iba. Diyos ko, tulong! Tulong, payasan! Pareho kaming napalingon ni Aling Telma sa kinaroroonan ng bus dahil sa sigaw na yon ng buntis. Tanaw ko mula sa kinatatayuan ko ang sitwasyon nila roon. Nakatayo sa harap ng buntis si Tata Dolfo at si Jeya. Dinuduro ng matanda ang girlfriend ko gamit ang kanyang tungkod. Dahil sa nakita, napatakbo ako pabalik doon at nang makaakit ako, nakita ko ang sitwasyon nila. Takot na takot ako nang marinig ko ang pagtawa ni Jeya. Nag-iba kasi ang boses niya na para bang galing sa kailaliman ng lupa. Bakit, tanda? Alam mo ba masisindak mo ako gamit sa tungkod mo? Nagkakamali ka. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dahil natatakam na akong matikman ang batang nasa sinapupunan ng babaeng yan. Jeya! Babe, anong nangyari sa'yo? Bakit? Nandito ka na pala, pinakamamahal kong Bernard. Samahan mo kung kunin ang bata sa sinapupunan ng babaeng ito. Hindi ba't ayaw mo akong nagugutom? Hindi. Nababaliw na, Jeya! Nababaliw na! Hindi siya nababaliw, iho. Hindi mo ba nakikita? O ayaw mo lang maniwala? Aswang ang nobya mo. Iyo! Halika rito! Hindi ligtas! Naputol ang pagsasalita ng matanda nang bigla siyang ambahan ng kalmot ni Jeya. Mabuti na lang at maagap ang matanda. Agad itong nakaiwas at ipinansalag ang kanyang hawak na tungkod laban sa atake ni Jeya. Mabilis ka palang kumilos, tanda! Bakit? Akala mo porket ugod-ugod na ako, madali mo na lang ako matatalo? Diyan ka nagkakamali, iha! Oo nga naman, hindi ka niya kagad na matatalo pero makakaya mo bang iligtas ang lahat ng taong nandito? Nagkakamali ka, tanda. Kaya huwag kang magpakabayani dahil hindi bagay sa'yo. Napatras ako mula sa ali nang biglang magbago ito ng anyo. Naging mabalasik itong nilalang na may payat na pangatawan at mahabang mga bihas. Ang itsura nito ay maihahalin tulad sa isang kuneho, subalit mas mabangis. Lumalabas pa ang mga ngipin nitong alimoy lagari ang talim. Mabilis akong nakagalaw at nakalampas kay Jeya kaya naman agad akong hinatak ni Tata Dolfo papunta sa gawin nila. Bakit? Paano nangyari? Paano nangyari nung naging ganyan sila? Hindi pa ba nakukuha yung nangyayari sa lahat na ito? O sadyang ayaw mo lang talagang tanggapin na naloko ka ng taong higit na pinagkakatiwalaan mo? Diyos ko, tulungan niyo ako. Sobrang umihilat daw talaga yung tiyan ko. Halos 2 taon na kami magkasama. Paano nangyari to? At isa pa, nabuntis ko siya.
nagkakamali ka iyo. Hindi mo nabuntis ang nobya mo. Alam ko yun. Babe, anong... Pasensya ka na, Bernard. Hindi na sana kita idadamay dito kaso mapilit ka. At ngayon alam mo na ang tunay naming pagkatao, hindi ka na namin dapat pang buhayin. Pero, bakit? Jaya, bakit mo nagawa sa akin to? At bakit pinatagal mo pa kung ito lang rin naman yung kaatuan ng relasyon nating dalawa? Alam kong hindi mo matatanggap kung ano ako. Alam kong kamumuhian at pangingilagan mo ako kapag nalaman mong aswang ako. Pero, hindi ka naman pumapatay ng mga inosenteng tao, di ba? Di ba? Pinahal mo naman talaga ako. Babe, please, sagutin mo. Minahal kita, Bernard. Pero hindi mo naman siguro pinangarap na makapangasawa ng aswang. Kaya huwag na tayong maglokohan dito. Ay, naku, tama na ang drama. Nagugutom na ako. Asa na ba kasi si Gelay? Yung batang yun talaga ang hilig makipaglaro ng pagkain niya. Mga hayop kayo! Wala kayong konsensya. Wala kayong hiya. Paano nyo naatim na pumatay ng tao? Ng mga inosenteng tao! Dahil aswang kami, bobo! Nagtatanong ka pa halata naman. Iyo, kailangan mong pigilan ang emosyon mo. Huwag kang padadaig dahil nalaman mo ang katotohanan sa likod ng maganda niyang muka. Maging matatag ka. Pero tata, parang pinipigay yung puso ko dahil sa mga nalaman ko. Hindi ko matanggap na niloko ko ng isang aswang. Alam kong mahirap ang pinagdaraanan mo. Masakit kapag ang isang taong malapit sa puso mo ang sumira sa tiwala at pagmamahal mo. Sige, umiyak ka lang hanggat gusto mo. Pero sa kanya, kapag napatay na natin ang mga walang hiyang aswang na to. Sige nga, tanda gawin mo. Hindi yung puro ka lang dada. Huwag kang mainit na. Sandali na lang naman ang hinihintay ninyo. Matitikman na natin ang masasarap na karne nila. Ano? Nanay mo rin si Aling Delma? Aba, hindi naman din pala tanga ang batang ito. Ano, bingi pa? Eh, tama nga. Hindi kayo nagkatuluyan itong anak ko dahil kawawa lang siya sa'yo kapag nagkataon. Mga walang hiya talaga kayo! Ang gagaling ninyo magpapanggap na hindi kayo magkakilala pero ano, mag-ina pala kayo! Mga manloloko, mga magagamit! Ano ba? Ano bang hindi ko alam? Sabihin nyo na para isa na lang ako! Para isang sakit na lang nang makausap na ako! Ang tanong, makakausad ka pa ba? Huling araw mo na ngayon, iho. Kaya mahigit pang sulitin mo na. Ano kaya kung magkasundo na lang tayo, Bernard? Bubuhayin kita. Pero ipaubaya mo sa amin ang buntis na yan. Tama. Alam mo kasi masarap ang lasa ng sanggol sa sinapupunan ng babaeng yan. Naaamoy ko ang mabangong aroma ng sanggol. Nakakataka. Kaya magpasya ka na. Ipauubaya mo ba sa amin o sasama kayo sa mga mamamatay? Nahihibang ka na yata, Telma. Sa tingin mo ba, hahayaan ko kayong makuha nyo ang babaeng ito? Pwes, diyan kayo nagkakamali. Dahil gagawin ko ang lahat para mabuksa ang lahi ninyo, mga walang hiya kayo! Muling iniamba ni Tata Dolfo ang kanyang tungkod at maliksing pinatamaan sina Aling Thelma at Jaya. Nakakailag naman sila pero magaling makipaglaban si Tata Dolfo. Natamaan niya si Aling Thelma sa likod samantalang si Jaya naman ay sa liig. Parehong napaigik ang dalawa at nanlisik ang mga matang tumingin sa gawi namin. Partikular na kay Tata Dolfo na para bang gusto nilang lamunin ito ng buo. Oh, ano mga hangal? Hindi pero ang matandang nilalanglang lang ninyo. Dahil matanda man ako, sigurado akong hindi nyo pa rin ako basta-basta matatalo. Malamang matanda ka na kaya makunat ka na. Eh paano yan? Hindi ko ibibigay ang babaeng ito. Iya, isuot mo ito. Proteksyon yan laban sa mga kurokoto. Maraming salamat to, Tata Dolfo. Hoy, tanda. Akala mo ba matatakot kami sa anting na yan? Baka nga iluto ko pa yan kasama ng pera-perasong katawan ng babae yan at ng anak niya. Ganyan ka na ba talaga barubal? Pati walang muwang na bata pag iinterasan mo? Hoy! At sino ka para sabihan ang anak ko ng ganyan? Tama na nga talagang patayin mo na lang yan, anak. Umiinit lang ang ulo ko sa lalaking yan. Mamaya na. Maghintay ka lang, inay. Bernard, iligtas mo si Luisa at ang anak niya. Huwag kang mag-alala. Aalalayan ko pa rin kayo basta. Gawin mo ang lahat para itakas siya. At ako naman, pipigilan ko sila para hindi na sila makalapit sa inyo, ha? O, ito, sandata. Buntot pagi. Masusunod o, Tata Dolpo. Mabuti. Ngayon na iyo. Doon kayo dumaan sa isang pito. Habang nakatayo sa unahan namin si Tata Dolfo ay nagsimula akong akayin ang buntis.
Kinuha ko rin ang bag ko mula sa compartment. May baon kasi ako mga pangontra doon. Kahit kasi hindi ako paniwalain noon sa aswang dahil nga buntis si Jeya, ay dinalhan ko pa rin siya ng proteksyon. Ang kaso, hindi naman pala totoo ang lahat at gawa-gawa lang niya yon para sumama ako sa kanya. Kaya pala ayaw niyang tanggapin ang mga yon at nagdadahilan na hindi na uso ang mga ganon. Dala din ng buntis ang isang bag niya na naglalaman ng mga importanteng gamit niya at doon nga kami dumaan sa isa pang pinto ng bus, gaya ng sabi ni Tata Dolfo. Namilipit na sa sakit ang babae at ramdam ko ang kagustuhan niyang makatakas sa kamay ng mga aswang. Ano, kaya mo pa ba? Kakayanin ko, Bernard. Basta para sa anak ko. Alam ko may mangyaring masama sa kanya. Sana lang talaga magawa natin makaalis at makaligtas sa lugar na to. Wisit kasi tayo pa napiling biktimahin ng mga hayop na yun eh. Di sila namimili. Nagkataon lang talagang tayo yung sakay ng bus nila. Bus nila? Anong ibig mo sabihin? Kanina ko pa natatanong si Mang Sandro. Yung driver ng bus, kagaya niya rin sila. Isa rin siyang kurukoto. Ano? Pakamputsi naman oh! Bakit hindi ko man lang napansin? Diyos ko, sandali, malaking problema to. Ang dami pala nila. Oo, kaya sana lang talaga gumana tong proteksyong bigay ni Tata Dolfo. Naku, Diyos ko naman, ano ba tong gulong na baso ko? Akala niyo ba matatakasan niyo kami, Bernard? Tumakbo ka lang. Masasaan ba't mahuhuli namin kayo? Hayaan niyo sila at ako ang harapin ninyo! Pwede ba tanda, walis ka sa daraanan namin? Takbo! Takbo ba, Bernard? Bernard! Bernard, nandiyan na sila! Bilisan mo! Hindi ka, bilisan na natin! Pero hindi ko kayang tumakbo. Baka mapaano yung anak ko. Halika, papasan na lang kita. Hindi ka na maliit ka at kaya-ngaya kita. Ano ba, nangiinsulto ka ba? Hindi, blessing in disguise yan. Kasi kung nagkataong malaki at malaman ka, hindi kita kayang buhatin. Malulumpo ako ng pagka nagkataon. Buntis ka pa naman. 2 tao ibubuhatin ko kapag nagkataon. Oo na, sige na. Tara, bilisan mo. Sumama ka na. Oo. Patuloy lang ako sa pagtakbo habang karga ko ang babae. Si Tata Dolfo naman nakasunod lang sa amin at pilit na itinataboy ang mga kurukuto. Mabibilis at maliksi silang kumilos na parang mga pusa. Kaya kahit anong bilis namin, alam kong maaabutan at maaabutan nila kami. Kaya naman, napatigil ako at binaba ko muna yung buntis para kasi akong maubusan ng hangin sa baga ng mga oras na yun. Kanina pa tayo tumatakbo mula sa mga asong na yun pero hindi ko pa rin pala alam yung pangalan mo, no? Luisa. Luisa yung pangalan ko. Oo nga pala. Pinabi nga pala ni Tata Dolpo. Pasensya ka na. Hindi ko na kasi talaga kaya pong tumakbo. Parang namamanid na yung binti ko sa sobrang pagod eh. Okay lang, naiintindihan ko. Pero may tiwala naman ako sa'yo eh. Alam kong hindi mo kayo pababayaan ng anak ko kahit yung anak ko na lang yung iligtas mo. Nakikiusap ako sa'yo, Bernard. Pangako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mailigtas kayo ng anak mo. Karapatan ng batang yan na mabuhay dito sa mundo. Kaya poprotektahan ko kayo kahit anong mangyari. Bernard! Ilag! Diyos ko, Bernard! Putsang sakit sa likod ko ah! Walang iya kang aswang ka! Gagad ako sa'yo! Alam mo namang may kalaban na kuha mo pang makipagchismisan. Nararapat lang yan sa'yo. At sino ka ba para sabihin sa akin kung anong dapat at hindi? Magsaya ka lang, Aling Telma, dahil alam kong hindi ka rin magtatagal. Etong sa'yo, animal kang babae ka! Hindi ko alam na hindi lang pala simpleng tungkod ang hawak ni Tata Dolfo. Sa loob kasi noon ay may nakatagong manipis at matalim na sandatang parang katana. Kumislap ang patalim, nanoy at tumama sa sinag ng buwan. Napahiyaw ng malakas si Aling Telma nang isaksak sa kanya ni Tata Dolfo ang sandata nito. At mula sa likod ay tumagos yun hanggang sa dibdib. Dapat lang yan sa'yo, Telma. Wala kayong awa! Sobra na itong ginagawa ninyong pamimbiktima ng mga tao! Nay! Mga walang iya kayo! Anong ginawa niyo sa nanay ko? Anak na, Telma! Anong ginawa niyo sa kanya? Ngayong kayo! ayop ba ka mo? Eh kayo nga ito namimiktima ng mga inosenteng tao eh! Pinapatay niyo sila para lang may makain kayo! Sa tingin mo, Mang Sandro, sino mas hayop sa atin ngayon ha? Nararapat lang naman sa kanya yan eh. Masamang nilalang siya at may mga kagaya siya na walang awa at wapatay. Pagbabayarin ko kayo sa ginawa niyo sa asawa ko! Walang hiya ka! Magkasabot pala talaga kayo mga aswang! Oh, at ngayon uubusin namin kayo. Kelay! Kelay kayo na! Mula sa kakahuyan ay lumabas ang isang patpating nilalang na may maputing balat. May mukhang parang sa kuneho, pero tenga ay sa pusa. Matatalim ang mga ngipin na animoy talim ng isang lagari. Teka, siya ba yung batang nasusuka kanina sa bus? Oo, iho! Siya yan!
Pero kahit ganyan ang itsura nila, patpatin at parang mahina, mabilis siya kumilos. Kaya mag-iingat ka. Pero kaya ng iba pang mga aswang. Takot din niya sa asin at bawang. Salamat po sa paalala, Tata Dolfo. May mga dalawa kang pangontra dito sa bag ko. Huwag kang mag-alala para kay Luisa dahil hindi siya malalapitan ng mga kurokoto ng basta-basta. Malakas ang pananggalang na taglay ng kwintas na ibinigay ko sa kanya. Pero paano kayo ni Bernard, Tata Dolfo? Hindi ko yata kayang makalis dito. Oras na may mangyari yung masama sa inyong dalawa. Sa palagay ko kasi lalabas na yung anak ko eh. Hindi ka namin pababayaan. Makakaabot tayo sa... Uy! Punyebas ka! Ibaba mo ako! Animal ka! Ano nga? Ayun na yung lalaking yan, Galay. Ang dami pa kasing tata. Alam naman niyang mas malapit lang ang mga kalaban niya. Kaya paglaruan mo hanggat gusto mo. Basta amin ni tatay ang buntis. Maalam kayo, mama! Maalimaw kayo! Alimaw na kung alimaw. Pero hindi kami papayag na baka wala ka pa, babae. Yun ay kung magagawa ninyong malapitan siya. Sige, subukan ninyo ng maabo kayo na sa suot niyang anting-anting. Hawak ako noon ng kurukoto sa mga braso at para bang isinasayaw niya lang ako sa hangin. Mabilis niya akong tinatangay sa kung saan-saang direksyon kaya naman umiikot na rin ang paningin ko. Hindi ko na rin maaninag si Tata Dolfo at Luisa. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang away ng matanda at ni Mang Sandro habang si Jeya naman naglilita niya dahil nga hindi niya magawang makalapit kay Luisa. O ano? Agad siyang ka na lang? Yan lang ba ang kaya mo? Ang tapang mo kanina tapos ngayon ang duwag mo? Ang yabang mong babae ka. Pasalamat ka may protection ka. Hubarin mo nang magkaalaman tayo. Hindi ako tanga. Ngayon alam ko na kung gaano ka-epektibo yung pangontrang to laban sa inyo. Sigurado akong epektibo to maging sa ibang aswang. Hindi ko to alisin sa katawan ko dahil protection to ng anak ko. Punyemas talaga. Buwisit ka talaga, matanda ka. Babaliin ko talaga yung sandata mo sa oras na mawakan ko yan. Eh bakit hindi mo gawin? Kasi hindi mo kayang gawin. Makupat ka kasi kupal ka. Halika rito na mapalaran kitang animal ka. Maya-maya lang tumigil na ang halimaw sa paghila sa akin. Nabitawan niya ako. Agad naman akong dumukot sa bulsa ko. May asin ako at nabalatang bawang na inilagay doon para makasiguro akong makakalaban ako kahit na maiwanan ko ang bag ko. Nang makadakot ako ng asin, isinaboy ko yun sa kanya, habang ang bawang naman ay nginuya ko at inipon sa bibig ko. Mabaho yun pero tiniis ko na, alang-alang sa kaligtasan ko. Kahit kasi bata lang ang kalaban ko, aswang pa rin ito. Nang lalapitan na niya ako, binugahan ko siya ng bawang sa mukha. Nagkikisay siya dahil sa hapdi niyon. Pasensya ka na, bata. Ang kulit mo kasi. Kung tumakas ka na lang sana at tinayaan kami, mabubuhay ka pa sana. Kaso pinili mo kalabanin kami, kaya mag-test ka. Itong sa'yo! Sa tagiliran ko, kinuha ko ang buntot pagi at inihampas sa kanya. Hanggang para na siyang nanigas at hindi na makagalaw. Hinampas ko siya ulit hanggang tuluyan siyang bumagsak. Nang makita ni Jeya ang ginawa ko, agad niyang dinaluhan ng kapatid niya para suriin kung buhay pa to. Galay! 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 Kapatid ko! Walang iya ka, Bernard. Pero tayo mo ang kapatid ko, pagbabayaran mo to! Hindi kita mapapatawad! Hindi ko kasalanan yan, Jaya. Ginawa niya yan sa sarili niya. Kung lumayo lang sana siya, hindi sa kanya sana mangyayari yan. Bata pa ang kapatid ko para mapaslang. Wala kang ala! At ikaw meron? Hindi ba gusto mo ang kumain ng sanggol sa sinapupunan ni Luisa? Sino sa atin ang walang awa ngayon? Hindi pa nga nakikita ng bata yung mundo tapos na nakawan mo na siya ng karapatang mabuhay? Kung alam ng batang yan kung gaano karahas at kalupit ang mundo, sigurado ko mas pipiliin niya na lang bumalik sa pinanggalingan niya. Sigurado ko hihilingin niya na sana hindi na siya iniluwal pa ng nanay niya para makipagsapalaran. Huwag mong pangunahan ang mga ganong bagay, Jaya. At hindi ka rin Diyos para kunin ang buhay ng sinumang tao. Ang mga katulad ninyo ang dapat na pinapatay at hindi mga inosenteng tao! Bernard! Mahamanok na ako, Tata Dolfo! Sige na, Luisa. Ilabas mo lang ang bata. Kami na ang bahala. Walang iya ka talaga, Jaya! Hindi ko alam kung paano ko nagawang mahalin ang isa kagaya mo! Ang galing mo magpanggap! Kagad kong nilapitan si Luisa dahil namimilipit na siya sa sakit. Napapadaing na rin siya at pinagpapawisan. Nang hawakan ko ang kamay niya, nanlalamig na ang mga yon. Kaya naman, inimas ko muna ang tiyan niya. Ano? Masakit ba talaga?
Naninigas Dahil na. nahimasin mo. Kaso parang maiihi ako kasi parang sumisiksik siya sa tiyan ko eh. Natatamaan niya yung pantok ko. Baby, natatakot ka ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ka papabayaan ni Tito Bernard. Ililigtas ko kayo ng mama mo. Huwag mo muna siyang masyadong pahirapan ha. Huwag ka muna masyadong gumalaw dyan. Ha? Nakikinig yata siya sa'yo. Hindi na siya gumalaw. Talaga? Very good naman pala si baby. Tama yan. Hintay-hintay ka lang ha. Kailangan lang namin tapusin to para maging safe kayo ng mama mo. Huwag kayong mag-alala dahil sama-sama ko kayong pakukuluan sa malaking gawa. Alima ko talaga, Jaya. Talagang ang galing mong magpanggap dahil napaniwala mo kung isa kang mabuting tao. Yung pala, kampon kang demonyo! Sabihin mo na gusto mong sabihin, Bernard. Ang mahalaga sa akin, mapatay kayong lahat. Lalo na kayong dalawa ng matandang manunugis na yan. Kung ililigtas niyo ang sarili niyo, huwag na kayong mandamay. Ipaubayan niyo na sa amin ang mag-ina. Patayin niyo muna ako bago niyo kunin ang mag-ina. Pero pasensyahan na lang tayo dahil ilalaban ko ang lahat ng ito kahit hanggang patayan. Eto sa'yo! Buisit ka talaga, matanda ka. Ang sakit at tagiliran ko. Tay! Bagay lang sa'yo yung animal ka. Mga wala kayong awa sa mga tao. Kaya hindi rin ako maaawa sa mga gaya ninyo. Mga halimaw! Tata Dolpo! Sa likod mo! Lumayan mo ang tatay ko! Punyebos! Talagang sinasagad din niyo ang pasensya ko. Tila ba mas nagliyab ang kagustuhan ni Tata Dolfo na mapatay ang aswang. Tumakbo siya at sa isang iglap, nalaslas ang liig ni Mang Sandro at sumirit ang dugo nito sa lupa. Tay! Walang iya ka, matanda ka! Pinatay mo ang tatay ko, magbabayad ka! Kayong dalawa ni Bernard. Maghihiganti ako! Bernard, iligtas mo na tong si Luisa. Kaya ko na tong mag-isa. Kailangan mo na siyang madala kagad sa ospital dahil baka manganak na talaga siya mamaya. At sa tingin mo, hahayaan kong mangyari yon? Uunahan ko silang patayan bago ikaw! Ibang ka na talaga, iha! Mas mauna kang mamatay kaysa sa kanila. Iwinasiwa si Tata Dolfo ang hawak niyang katana at inumang ang tulis ito kay Jeya. Nagbago na nga yung babae at naging mabalasik itong nilalang. Hindi ko na lubos maisip kung paanong hindi ko nalaman ang tungkol sa tunay na pagkatao niya. Bernard! Kumilos ka na! Bilisan mo! Opo, Tata Dolpo! Misa, kaya mo pa bang maglakad? Oo, wala naman yung sakit ng tiyan ko. Tara na! Tara na. Kailangan natin makarating agad sa ospital. Teka, malayo pa yung sunod na bayan, Bernard. Liblib to. Hindi dito dumaraan yung mga sasakyan. Teka, anong ibig mo sabihin? Kanina ko pa kasi napapansin, iba yung ruta na tinatahak ng bus eh. Hindi lang ako nagsalita. Baka ako shortcut yung dinaanan natin, pero hindi pala. Ano? Teka, saan ka pupunta? Saan bakit? Naku, nalinti ka na! Isang beses pa lang kasi ako nakapunta dun sa bahay ng nobyo ko eh. Kaya akala ko talaga may shortcut dun. Wala na tayong magagawa. Kailangan na yata natin bumalik. Alam ko na, pwede natin gamitin yung bus. Tingnan natin kung naiwan pa ni Mang Sandro yung susi doon. Pero si Tata Adolfo, paano? Baka kung ano mangyari sa kanya, hintayin na lang natin siya. Eh, paano kung sumakit na naman yung tiyan mo? Paano kung lumabas na talaga yung anak mo? Hindi pa naman halabas to eh. Kausapin mo na lang ulit mamaya kapag sumakit. Mukhang nakikinig naman sa'yo eh. Malapit na kami nun sa bus nang bigla naman kaming nakarinig ng mga angil mula sa likod. Nang lumingon ako, nakita kong humahabol si Jeya sa amin. Samantalang nasugatan naman si Tata Dolfo na kasunod niya. May kalmot ito sa kaliwang pisngi at dibdib habang si Jeya ay may malaking hiwa sa braso. Bernard! Bilisan ninyo! Ang bilis tumakbo na ko to! Mga animal! Diyos ko, Luisa, nandiyan na si Jaya. Halika na, bilis! Hindi ko kaya tumakbo! Parang ako mahihihi kapag hindi ako masyadong nagmadali. Sumisiksik kasi siya sa pantog ko eh. Halika na. Papasanin na lang kita. Buti na lang talaga magaan ka eh. Mabilis ko ngang pinasan si Luisa at tumakbo. Sa kabutihang palad, naroon nga ang susi ng bus at sinubukan kong i-start ang sasakyan at umandar naman. Bernard, sigurado ka bang marunong ka mag-drive? Oo naman. Wala ka ba tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Iba ka lang kasi ito pa yung maging rason ng katapusan natin eh. Hindi nga tayo mamatay, pero mamatay naman tayo. Disgrasya tayo sa sasakyan. Naku, magtiwala ka lang sa akin, Luisa. Hindi naman ako nagpapanggap na marunong para makatakas eh. Kung hindi naman talaga. Mahal ko pa yung buhay ko, no? Marami pa akong pangarap na gusto kong abutin. Bernard! Paandarin mo na! Diyos ko, nakasampa na siya, Bernard! Pandarin mo na! Oo, teka, ito na. Tato Dolpo, sakay na ako! Makakasampa na sana si Jeya sa bus nang maabutan siya ni Tata Dolfo. Agad siya nitong hinablot, binalibag at pagkatapos ay sumampa ang matanda sa bus. Sakto namang umandar ang bus
At pinipilit pa ni Jay ang humabol. Pero mabilis kong napatakbo ang bus. Hindi na tayo mahabol na kasi niya. Kaya pwede ba, Bernard, pakibagalan naman ng konti pagpapatakbo. Parang mamatay na ako sa nervyos. Oo nga naman, iyo. Makakahinga na tayo ng maluwag. Sa wakas, nagawa nating makatakas. Ay nako, akala ko talaga hanggang doon na lang talaga ako eh. Grabe to experience na to, hindi ko talaga makakalimutan. Ano mo, ikukwento ko talaga to sa mga kapatid ko pagbalik ko ng syudad. Ako rin eh. Tata Dolpo, talaga bang manunugis ka ng aswang? Eh, naku, oo nga. Ayaw mo pa rin bang maniwala? Hindi mo ba nakita yung mga galawan ko kanina? Aba, kung hindi mo na itatanong eh. 25 anyos pa lang ako nang magsimula akong sumama sa tatay ko sa panunugis sa mga aswang. Malaki kasi ang galit ko sa mga animal na yan dahil sila ang dahilan kung bakit namatay ang nanay ko saka dalawang kapatid ko. Lungkot naman ho pala ng istorya ng buhay ninyo, Tata Dolpo. Kung sa akin siguro nangyari yun, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Hindi ko talaga kakayanin na ganun kasaklap yung pagkamatay ng pamilya ko. Paglingon ko kay Luisa, nakasandal ito sa bintana at nakatulog. Gabi na rin kasi talaga noon at siguradong napagod siya sa kakatakbo. Pero habang nasa gitna kami ng biyahe, may nakita akong isang bulto sa di kalayuan. Nakaharang sa daan at papalapit ang sasakyan sa kanya ay doon ko ito mas lalong naaninag. Lalo na nang tumama ang headlight ng bus sa kanya. Nalimti ka na! Si Jeya! Nakaharang siya sa daan! Diyos ko, Tata Dolpo, ano ang gagawin ko? Huwag kang magpapatinag iyo. Tatagan mo ang loob at bilisan mo ang pagpapatakbo. Ako? Sasagasaan ho natin siya. Wala na tayo ibang pagpipilian pa iyo. Alam nga naman bumaba pa tayo at patayin sila, di ba? Tama si Tata Dolfo pero hindi naman kasi ganun kadaling itapon ang 2 taong pagsasama namin ni Jeya. Minahal ko naman siya, pero mas pinili ko kung anong nararapat. Kaya imbis na pumreno ay binilisan ko ang pagpapatakbo. Isang malakas na pagsalpok ang pumailan lang sa tahimik na gabing yon na naging dahilan ng pagkagising ni Luisa. Sinapat ko naman mula sa side mirror ang dinaraanan namin at nakita ko ang nakahandusay at dugo ang katawan ni Jeya. Napakapit ako ng mariin sa manibela at nilabanan ang emosyon ko. Teka, si Jeya ba yung sinagasaan mo? Bernard? Dahil yun ang dapat, Luisa. Hindi na dapat nabubuhay sa mundong ito ang mga nilalang na kagaya nila. Tinapik lang ni Tata Dolfo ang balikat ko, saka isinandal ang ulo niya sa headrest ng upuan. Bumaling pa ako sa kanya gamit ang rear view mirror at bakas ang pagod sa mukha niya. Napahugot na lang ako. Si Luisa naman, tinapik ang braso ko at bumaling na lang din sa harap. Ilang sandali pa, napakislot si Luisa. Bernard, sumasakit yung tiyan ko! Teka, malapit na tayo sa ospital. Bernard! Ko, pumutok na ang panupigan niya. Bilisan mo, iyo. Kailangan na natin siyang madala sa ospital. Baka mamaya ma-overjo ang bata at makakain ng dumi kapag hindi pa siya nakalabas agad. Nang makarating kami sa bayan, isinakay namin sa tricycle noon na si Luisa dahil hindi na pwedeng dumaan ng bus sa harap ng ospital. Buti na lang pagdating namin sa ospital, naalalayan siya ng medical personnel doon. Halos 30 minutos lang ang lumipas at nanganak nga si Luisa. Lalaki ang sanggol. Salamat pala nangyaring masama sa anak ko. Hindi ko talaga kayo makakalimutan, Bernard. Tata Dolfo, niligtas niyo kami ng anak ko. Maraming salamat. Layunin ng mga manunugis na kagaya ko na iligtas ang buhay ng mga taong nasa panganib dahil sa mga aswang. Masaya akong nakatulong sa iyo, Iya. Kalang kayo lang ang nailigtas ko. Kawawa yung iba pang mga pasaherong na biktima ng walang iyang mga aswang na yon. Ano talaga, Tata Dolfo? Hindi natin kayang iligtas ang lahat kahit paanong pagsisikap ang gawin natin. Pero ang mahalaga, may nailigtas tayong buhay. Kahit isa lang yan, malaking bagay pa rin yun. Tama ka dyan, Iyo. Salamat din sa'yo. Isa ka sa dahilan kung bakit nailigtas mo ang mag-inang ito. Patapang kang bata. Ipagpatuloy mo yan. Siya nga pala, Luisa. Ano nga palang pangalan ng baby mo? Ang gwapo, oh. Eh, baby. Mana ka talaga sa akin, oh. Parang ikaw yung tatay, ha? Ikaw ba ang magandang ipangalan sa kanya? Ha? Uy, ano seryoso? Ako tatanungin mo, baka mamaya magselos yung tatay niya kapag nalaman nun na sa ibang lalaki nagbigay ng pangalan niya, eh. Hindi yun. Saka isa pa, tinakbuhan lang ako ng mukong na yun, eh.
May nga dapat ako pupunta sa kanila kaso tinakwil ako ng mga magulang ko nang malaman nilang nabuntis ako sa lalaking wala namang trabaho. Umaasa lang sa magulang. Yun lang. Ano kaya kung John Angel? Pwede. Pwede. Sige, yun na lang. Ah? Uy! Seryoso ka ba? Oo nga. Hi, baby John Angel. Ako nga pala yung ninong mo. Ninong Bernard. Grabe, ninong agad. Oh, siyempre no. Bakit? Gusto mo ba ako na lang yung tatay ng baby na to? O gusto mo ba ako na lang daddy mo, ha, John Angel? Sira. Nako, Diyos ko kayong dalawa. Seryoso na ba yan? Tatang naman, chill ka lang. Hindi naman kailangan madaliin eh. May tamang oras para dyan. Basta ngayon, dati muna ako nitong gwapong-gwapo na baby na to. Oh, yun ba maayos sa ganitong kagwapong baby? Manang-mana sa akin, oh. Hindi na nga tumuloy noon si Luisa sa baryo ng ex-boyfriend niya. Naisip niya kasi, bakit kailangan niya pang maghabol sa taong tinakbuhan na sila ng anak niya? Ako naman, hindi ko may paliwanag pero parang may kung ano sa akin na gusto silang kupkupin. Sa sandaling panahon kasi na nakasama ko sila parang may nabuo kaagad na koneksyon sa amin. Tipong ayaw ko na silang mawala sa paningin ko dahil uusigin ako ng utak ko pag hindi ko sila kasama. Siguro nadala lang ako dahil ako ang pumuprotekta sa kanila laban sa aswang. Paglipas naman ng 5 buwan, saka napagtanto ko na unti-unti na nga akong nagkakagusto kay Luisa. Mabait siya at maalaga. Sa ngayon po, ay mag-asawa na kami ni Luisa at may kapatid na rin si John Angel. Hanggang dito na lang po ang aking kwento.